viewers, former Councilor Victor Mosquera Padranilla para sa isa na namang talakayan sa Sangguniang. Of course, atid sa atin ang ating buting Vice Mayor, the Honorable Vice Mayor, Attorney Maria Teresa Dadibas Constantino, kasama ng ating 16th Municipal Council para pag-usapan ang mga napapanahon ng mga resolution at ordinansa dito sa ating bayan ng Malungon. Nagmamay-ari ka ba ng kapirasong lupa? O gusto mo ba magkaroon ng kapirasong lupa dito sa munisipyo ng Malungon? Tara, pag-usapan natin yan dito sa Talakayan, sa Sangguniang. Dahil ang 16th Municipal Council ay nagpasa ng isang resolution, particularly Resolution number 2026-253-16, a resolution urging the constituents in the municipality of Malungon to refrain from purchasing subdivision lots without a valid license to sell issued by the Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD in accordance with Presidential Decree number 957, authored by the Honorable Kabatas natin, Jankin Escalada. And we have the presence of our guest councilor this afternoon for our Talakayan, mga kabatas. Please help me welcome the Honorable Rodrigo Pali Jr. We also have here our kabatas na Honorable Edalberto Yuson. Good afternoon. And of course, we have the presence of our invited guests, mga kabatas, representing the Office of the Local Chief Executive, the Honorable Mayor Rinaldo Constantino, and of course, we'll also supplement data or information from the DSUD. Please help me welcome our MPDO, mga kabatas, Sir Richard Sardinio. Ayan, Vice, would you like to greet our listeners, our viewers, before ko i-greet ang tanan nga nag-antabay sa aton nga talakayan sa Sangguniang Bayan ng Malungon, gusto ko na pasalamatan si Municipal Planning and Development Officer, Sir Richard Saranillo, for joining our talakayan this afternoon. Thank you, Gid Kaayo. Isan pa man, damo sa obra sa Planning Office, kaya lagi basta planning magaling. Yes. Naghatag siya sa panahon nga maka-join sa aton para mapaabot man sa katauhan ining mga lakang sa gobyerno para sa pagprotekta sa aton nga kaptangan when we speak of selling a property, particularly subdivision lots and buying, so that ang aton nga mga abyan makabakal man tayo sa house and lot. So ano itong mga do's and don'ts, ano itong mga dapat natin tandaan, ano ang himuon natin para hindi kita ma-scam. Salamat kay Ari si Sir Rick sa aton nga talakayan. Sa tanan nga nagapangating maayong adlaw, bisan pa man init ang panahon, pangamuyogin kita nga magbulan para makunyagan man ang aton nga mga produkto, ang aton mga tanong, kag sa pagatubang sa krisis, tani magukod gid kita sa pagpangamuyog nga mauntat na ini kag maghatag ng Ginoo sa grasya kag kaluoy sa tanan, labi pa dito sa Malungon. Mayong hapon. Thank you so much, our kabatas na Vice Mayor Tessa. Ang importante gid, Vice, nga mabunyagan gid permi. Ang aton nga aton nga mga panahon. Mamamatagit na. Yes, kabatas na Vice Tessa. Coming from the author himself, based on the manifestation introduction of our Honorable Vice Mayor, that will be answered through the manifestation sa aton nga main author sa siningan na resolution. So maybe know from our author, the Honorable Kabatas na Jankin Escalada, what is the main objective of this resolution that will directly benefit our constituents in the municipality of Malungon? May hapon, Kabatas. Naman main officer, Vice Mayor Tessa, sa kapagdanan nga konsihan sa 16th Municipal Council, Konsihan Palik, and Konsihan Luzon, sa ato MPDO, Sir Saranillo. Balik sa question mo, Kabatas, kung ano ang main objectives sino nga measure. Ang tumong sa maong resolution, amo ang pagprotekta sa mga lumulupyo sa Malungon batok sa illegal o peligroso nga mga transaksyon kabahin sa real estate. Pinaagi pabalo sa ilang hindi ta magbakal sa mga subdivision lots na wala sang valid license to sell sumala sa Presidential Decree number 957. Aring measure, direkta kini makabenepisyo sa mga residente sa Malungon, pinaagi sa pagprotekta sa ilang financial nga puhunan pag minus sa posibilidad nga mailad o mabiktima sa limbong or scam pag siguro nga sila adunay legal nga proteksyon pinaagi sa mga transaksyon na sakto o rehistrado sa Department
of Human, Settlement, and Urban Development or DSUD. Pagpadasig sa maalamon o responsableng pagdesisyon labi na sa mga first-time buyers, pag-auhag sa mga developer na magsunod sa balaod o sa katapusan, pagpugong sa mga panaglalis o away sa yuta samtang nagpalig-on sa usa ka malinawon o kasaligan nga palibot sa real estate sa munisipyo sa Malumo. Pagkano po ang mga punto, Yes. very complex istorya kasabat sa aton, kamatas. And would you like to react to that particular manifestation, Cedric, or support said manifestation? Actually, this resolution is very vital considering ang Malumon is progressing. So, marami po tayong mga investors na pumupunta dito nag-inquire, especially for subdivision projects. So, this time, it's very important that we have to enforce the PD 957. So, kasi marami pong mga investors per seat na pumupunta pero hindi naman kompleto in terms of the capacity in providing the subdivision. Presidential Decree 957, how would it define the legal requirements in selling or acquiring subdivision lots? And in general, how would this resolution enforce also compliance when it comes to that particular law? Because I believe you are the one of the resource person during this series of committee hearings of the concerned committee. The Presidential Decree 957 is known as the Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. It is a policy of the state to afford its inhabitants the requirements of decent human settlement. So, mauni ang regulations para matagaan sila o maayo ng mga panimalay and provide them ample opportunities for improving their quality of life. And there are numerous reports na nagasulting many real property state subdivisions owners, developers, operators, or sellers have reneged or break their promises on their representations and obligations to provide and maintain properly subdivisions, especially roads. So may mga binabaligya na mga subdivisions na hindi po legal na yung mga binibinta ng mga subdivision lot, hindi po pumapasa doon sa standards, especially for utilities and facilities. Especially roads, may mga standards po tayo na dapat tingnan doon sa mga subdivision. The drainage, the sewerage, yung mga basic water systems, lightings, and other basic requirements, thus endangering the health and sanitation of the home and land buyers. So this report is alarming. This shows there are cases of swindling and fraudulent manipulations perpetrated by unscrupulous subdivisions condominium sellers. Although mga hindi illegal po na mga sales ng mga lots na naging problema na ng nakabili po. Kasi meron pong nakabili sa mga hearsays lang po, not documented. Walang license to sell. Walang license. So, developer. yes po. Isa yan sa pinaka-importante. Dapat tanungin mo kung meron bang license to sell. Itong license to sell is to be secured from the DSUD. Sila lang po yung makabigay, makaprovide ng license to sell. Pero before securing the license to sell, marami pong mga requirements na kaakibat. So ito po yung mga dapat tingnan in securing the license to sell. So dapat meron pong registration documents, especially once registration statement, article of incorporation and bylaws. Kasi po, developers po, land documents, dapat yung certified true copy of transfer certificate of title or original certificate of title sa lupa. Then permits and approvals, marami po yung environmental compliance certificate, ECC from DNR or certificate of non-coverage. Then zoning certification from our office kung naaayon ba doon sa land use, kung residential unit, kung subdivision plan sila sa subdivision project. So dapat residential area po. And dark conversion order or exemption clearance from the DAR. Other documents, approved development permit kung umasa na po sila sa mga prerequisites, dapat meron na po silang development permit or subdivision development plan permit. So kami po doon yung sa opisina tumitingin. So, Nakita mo yung enumeration ni MBDO, ang dami nun. Yes. Kailangan i-comply ang isang developer before siya mabigyan ng license to sell at makapagbenta sa mga interesadong buyer, not just in Malungon, considering
makita natin ang Malungon, nasa gitna siya ng dalawang syudad. We are in the middle of Jensan and And Davao. Digos. Digos Diba? and Davao. Nasa border tayo. So kung gusto natin ng isang adjacent sa dalawang syudad, very ideal ang Malungon na paggawan, patayuan ng condominium or ng mga subdivisions. And dumadami yung nagkaka-interest na mag-invest dito for a subdivision facility, subdivisions, para yung mga nagtatrabaho na ayaw na masyadong crowded sa city, pwede dito sa Malungon, like Malanda. If you are closer naman sa Digos City, pwede dito sa ating border sa Malungon, Gamay, or sa Manate. But it's not easy to immediately buy a property in Malungon na may aras ang nagpapakilala nga magbaligya sa isa ka lote, kaya may aras kuno itindog na subdivision, eh hindi ma-comply at itong mga gi-enumerate kanina ni MPDO. Yes. So, we are learning a lot right now. Amo ni ang importansya nga ginusog gid sa Sangguniang Bayan that this will be the topic on this month sa talakayan sa Sanggunian. Kay may mga nabalitaan kita nga mga taga-Malungon nga gapangita sa mga lote para lagi sa isa ka subdivision nga diri sa sulod sa munisipyo nato. So, wala ta na ginapugan. Ang aton lamang is maprotektahan ang mga katawhan nga hindi ma-scam sa pagbakal sa property. And tungod kay wala kita sa liberty to go to DSUD to check on the legality of this developer, ari subong ang aton nga MPDO para ipabalo sa aton kung ano ang dapat tanawon. May question now, kabatas na Nonoy, kay ari na lang gitman si Sir Rick, kag ang DSUD, syempre sa regional office pa na, dito sa Coronadal, and this is a new department of the national government, gamay pala ang ilang mga empleyado sa ground. So, pwede ba, ano pa ang mga pwede natin nga himuon, Sir Rick, halimbawa may gusto mamangkot, labi na sa Sanggunian, kaya nagpagawas kami sa sininga resolution supporting the presidential decree of the country. Ano ba ang pwede naman nga ma-advise sa ila bago kami magbakal sa property, bago sila magbakal sa property, hindi naman sila makakadto sa DSUD at iba hindi naman kinahanglan makadto pa sa regional office. Pwede ba nga sa ato na lang ang opisina, sa inyong opisina? Yes, Vice. But before that, kabatas na Vice Mayor Tessa, kasi sinabi ng ating Vice Mayor na bagong business routine. So, for the benefits of our viewers and followers, may we know, Sir Rick, what is this former office before the DSOD para mas lalo maintindihan kung bakit may DSOD tayo ngayon? Yung before the DSOD, yung mandated po na office, yun po ang HLURB. Yung HLURB. House and Land Use Bill. Sila po. And then after HLURB, ako Naging na DSOD subong department. department. Is Alright? this part of the evolution transition? Yes po, yung dating empleyado ng HLURB na po doon sa Absorb. na-absorb po sila. Kasi yung HLURB board lang yun eh. Ngayon Yes is po, a regular department. Department. It's a Going back to government the... agency sa ako ng Yes. estudyante. Di ba yun na-discuss kami? It is a government Yes. agency, not just a mere government instrumentality. Going back to the pending question of the Honorable Vice Mayor. Yes, Vice. Actually, yung sa opisina, meron po kami narinig na mga binibinta ng mga subdivided lots. May example po tayo na isang barangay na binta ng lupa. Hindi po dumaan sa opisina, wala pa po silang license to sell. So, pinunta namin yung area, tapos tinanong namin kung bakit sila nabinta na wala namang license to sell. So, yung ginawa nila, pinapunta namin yung developer sa opisina. In-advise namin sila kung ano po yung dapat na gawin nila, especially in securing the license to sell. Ang nangyari po, nahirapan po doon yung developer kasi mayroong conflict po sa lupa. So, mahirap po yung proseso in terms of securing the license to sell. Ang nangyari, marami po yung mga bahay na nakastablish na doon. Pero, they cannot get the corresponding permits from us. So, especially yung locational clearance before the building permit. So, hindi po kami maka-issue ng locational clearance and as well the building permit. So, yung nangyari, naging informant pa rin sila. Kaya tayo nagpasa ng ganitong resolution to inform really the public to be careful or cautious sa pagbaka sa mga property. Ay namin man tayo mag-isip gusto kita doon damo ang subdivision dali sa Malungon. And
kita, supportive kita sa muni nga development. Kaso, pag walang license to sell, nga halin mismo sa lisod, ang mag-shoulder sa sini nga problema, ang nakabangas ng lupa, kay paano siya magkaroon sa peace of mind nga ining ipapindugan niya sa balay, iyagil hasta sa mga mapamana niya sa iyang mga kabataan, kay wala siya sa titulo, wala siya sa proof of ownership sa iya na bakal nga property, kay wala nag-agi sa proseso. Yes, the main purpose naman ni Presidential Decree 957 is to give a decent housing branch sa ating mga constituent. And this particular resolution is just a resolution reiterating a national law. Although it is not the form of an ordinance, kaya nga yung provision talaga ng DD 957, yun ang i-enforce ng local government unit natin through this resolution. So, may I ask from one of the members of the committee, what are the current consequences to individuals or companies selling yung mga subdivision lots natin without the valid leasehold license? Our kabatas ni Honorable Rodrigo Bali. I thank you, Batas Victor. Dili ka pamati kita Yes. sa pastigo lang. Sa atong konsihar Yusuf, siya sa autor na to, Batas Escalada, tapos atong konsultante na retreat sa nila. Oo, dakan, mataas-taas ginagawa answer ani. Kaya ang consequences ani, tulong mo ang lupa. May agriculture, may industrial, tapos may komersyal. Karon, kung mulay approval sa DSOD, ang income practices, meaning atong mga problema na ma-encounter sa nagbakal, kasi palang ang lupa, ang bakal niya, may ismin tulaan. Imbes nga 300 square meter bakal niya, nahimuan ng 250. Plus, hindi ma-auto nga bearing, kaya nga naman, may approve survey. Diba? Atong iya nga bakal nga 300 square meters, ara galing sa tunga sandalan. Yes, parang Sinar. muna ang consequences, sabihin, muna ang incomprances kung Yes. kaso. Plus, basi pala ng lupa, just like na-experience ni Kabatas Pangilan, na nagdubli-dubli na ang tagya sa lupa. Dili, wa maklear sa lisod. Samantala, kung may approval sa lisod, isa lang kinakunin. Bakit? Because of the land title. Di magkakasubdivide kung mulay land title. So, dapat land title, di dapat munahon. So, dira ang lalis. Tapos, damo pata ordinansa sa munisipyo, like building code. Napasok pa sa, align pa sa building code. Compliant pa siya. Compliant pa siya. Nga ang dapat ang east-west mo, ang imong ka-estimate sa likod, sa asbangan, na-comply ba na o wala. Plus, basi kung napinda ang lupa, wa maklear sa ROD, Regional Registry of Deeds, sa Register of Deeds. So kung wa maklear dito, ibig sabihin, may maraka para sa likod nga naka-mortgage. So muna ang consequences or encumbrances, buying a lot without the approval of the resort. For example, the lot is agricultural. Kinahanglan pa na siya o conversion. Nag-subdivide ka na mo, wala pa yung conversion, di ikaka-process sa imong documents. Tapos, ining agri-industrial. Dapat, industrial imong ibutanda. Kaya dako ang mga esment, kaya para mapakingan na. Kaya dako nga area. Kasi pag-declare mo nga 1,000, hindi ko sa 500 lang. Kaya wala yung technical description. Tapos, kung residential naman, bawal naman dito ang industrial. Itong mga factory, bawal man ito. Itong mga babuyan, ito, manukan, bawal man ito. So, ganatanan, under control sa DSOD. Tapos, lastly, ang Office of the Mayor, mag-approve na. Tapos, ang mga personnel niya is PDO, Aramanda, Agriculture. So, di nakalusot kung wala maagay sa DSOD. So, kailangan yun nga may DSOD approval kaya para lusot ang imong property backlog. Kaya kung basi kung na-appeal pa na sa ancestral domain, good patay. Ali ka pasensya. O, kasi kung pangilan. Pero hindi commercial, simple kayo. Commercial, kung ay mo lupa sa commercial lang, pwede may magbakal o 30 square meter, hindi commercial siya eh. Pero kailangan sa munisipyo ang impisto na dapat ang commercial area mapuno ha? Mga buildings, mapuno ka mga tao. So dapat may arang survey yun nga proper. Kung wala may titulo, may technical description nga tag mo sa bayin para pag i-relocate nila, may ara sila sa basihan. Tapos dapat naka-notarize ang iyong mga transaction. Kung wala, ang consequences is sa duha ka party na. Kaya mag-away magiging duha, ang seller at ang
buyer. Para maiwasan, i-agisod o disod. May mga property subo nga daw may sa mga patagong nga baligyaanan kag wala nag-agi sa disod, wala sila license to sell. Amo tong mga consequence aton Yes. bantayan nga gihambal i-consider pa. Yes, that is true. That is very true. Nagpakal na gani sa property para namin ibutulog. Yeah. So, kasi nagpatungkod ka balay, kahit na kami kakatulog, kaya wala ka sa proof of ownership sa lahat. Guys, it-assigns ko kanina, ako this is just a resolution, pero malaki kasi impact, lalo-lalo na rin mga constituents. So, it is really timely na brought out ito ang labasan ng 16 Municipal Council. Going back doon sa sinabi ng But I ating would like to yes, give that credit, of course, sa ating author for pushing this resolution, si Consihal Escalante. yes, kabatas na Monsignor John Dennis Escalante. Thank you so much for this. And going back doon sa sinabi ng ating kabatas na Vice Mayor sa kanina, would there be coordination, implementation of this law? Also, an engineer of the Sangguniang Bayan 16 Municipal Council, our Honorable Gilbert Rivas. Will there be a coordination between the local government unit and the DSO in order for the monitoring and implementation of this particular law or resolution? Thank you, Kabatas, Sir Victor Cabellunia. Once again, good afternoon, Malungon, our regular presiding officer at my colleagues in the 16th Council, ang mga PPO, Sir Excellent. Actually, naminaw po sa mga conversation, discussion sa mga tauhan. Ako, before ko pusunod sa mga pagutanas kay Kabatas Victor, kung nalipay ko actually kay ang Malungon, ngayon nga nagpasagat. Ito mo, mga palisiya, kaya in the future, hindi tayo nun lumilag ng mga mga kasama ka. Ako sa ako mga kapitan sa tinundan, isa din sa problema. Alam ko, hindi ko na nga ako na kayo ko pagkanindot ng mga palisiya. Hindi, bingo na ito nga, ang ato ang local government ng tulong ang magmula nga mag-disseminate sa katauhan mismo. Kung sa itong mga interesado ng sunod, na dapat i-secure gani sa ila tinitinatawag na license to sell disabilities kung bari sa i-explain sa ito planning office. Kung dagang pamakin sa una itong evaluation, isang po ay easy education campaign. Like for example, kita kakandat ng mga barangay na ginatawag ng linap sa barangay, pwede na itong i-insert, informing the public ngayon dapat aware ka para hindi ka ma-scam. Kaya para ma-lesen o mapagkamay na ito ang problema sa tawag na ito land conflict or what is dispute. Kaya makakatunod ka, ang dapat na ito matunan. For the near welfare of state. So would you like to add more sa coordination between the LGU and the DSO itself in monitoring and implementing? Yes, sir. Actually, this legislative action is very vital, especially this will support the approved comprehensive land use plan. Yung comprehensive land use plan natin, CUP, this was approved during the time of Mayor Teresa, March 2021. Yung CUP natin. Yung CUP natin, na cluster na po doon yung mga uses ng lupa, including the residential, commercial, institutional, agricultural, and other uses. A sort of advice lang sa ating mga buyers, especially yung mga real property lands. Before buying sa lupa, luti, especially subdivision lands, dapat pumunta muna sa aming opisina, BDO, saka yung sa assessor's office to check the validity or the authenticity of that document. Kasi maraming nagbibigay ng lupa na marami pong problema. So, sa pagkakalam ko, meron pong mga subdivision lands na ibinta sa mga urbanized barangay na matagal na po impas na qualified na yung lands. Pero in terms of securing the title, wala pa po. Even now, wala po pong nasabit doon sa amin na mga subdivision plan, yung development permit, wala pa po. So, yung LGU natin is not mandated to issue cease and desist order in terms of yung ceiling tax. Yung DSOD lang po. So, yung DSOD, we provide them the corresponding kung sino po yung mga nagbibinta. Pwede po bigyan sila in terms of monitoring. Good that you mentioned that because that's my next question actually about Vice Mayor Tessa. With regards to those affected constituents, no, I have asked a while ago about
consecute ang coordination between the DSUD and the LGU, but now you have mentioned that our CLUP itself, our zoning ordinance, is the perfect manifestation of the coordination of the LGU and the DSUD. Now, speaking about what you have mentioned about those depicted constituents of the municipality of Malungon, in the present scenario, like at this juncture of time, can you give us a bird's eye view of those affected individuals in selling this purchase from companies or individuals without license, and what are the lessons that will be drawn in this particular scenario? Yes, meron po isang barangay, yung urban barangay natin. Meron na pong mga naka-occupy na po. Meron ng mga housing unit, may mga lote. Doon na pa sila managano po. Kaya lang, until now, yung problema is yung title ng lupa. So, ibig sabihin, kung ibintangan nila ang lupa, di ba po pwede? Kasi yung sa kabuuan pa, yung may sa mother title po. Ang problema lang po yung pag-subdivide. May marami pong mga standards na defeat. So, hindi nasunod yung standard. If we apply the standards, baka yung kalsada nila mag-ilan considering the standards. Yun yung sinasabi kanina ni Konsehal Palet, Yes po. yung mga consequences pag hindi tayo nag-comply sa issue at Yes. saka sa Bill 57. Kahit meron siyang title, pero dahil naka-mother title siya, when we comply with the standard, parehas sinabi ni LPDO, may standard yung road eh. Dapat. And baka hindi pa insakto ang survey, so ang iyang property, kasi tanadalan to, ay yung magiging, di ba? Yes, Ang ma'am. drainage. Yung drainage. So yun yung mga problema. Yes po, yun nga ang problema namin sa ngayon. Ang mahirap lang, even the information drive, yung kunti-kunti na information drive, kasi hindi pa pumasig yun. Time before this, meron na po. Malakasin po Wala natin kasi yung information drive through this. So, marami pa rin mga constituents natin na madali lang mainganyo na bumili kasi yung pagbinta ng lupa is barato lang. So, mo nang i-grab sila, ipalit sila sa lupa without considering na meron na bang kaakibat na mga permits and clearances, especially the license to sell. So, kasi mahirap po talaga ang license to sell. But with that, nahambal mo naman certificate atong subdivision nga ato na naka-mother title pa, may mga units na nagdugay na po na siya, Yes. no? Mga problema nila. Wala na gid na chance na makakuha pa sila sa ilang mga Exactly the point of papeles. this presentation Kabatas Napa is kasi the last part of my contribution, what lesson can we draw? So what also the probable solution to that lesson on the part naman ng DSUD or ng PDO representing the Office of the Mayor kasi si Sangguniang Bayan, ginawa itong resolution to implement, really to enforce the provision of PDA 957. So are there any resolution to that particular condition? Siguro pwede natin sila matulungan. We will seek technical assistance from this Balik ka dito. Pero if the case is that yung may problema po, especially pag agricultural area, mahirap po. Para sige ang bagay na rin sa Mahirap po siya harapan. agricultural I-convert mo area. nila. Especially kung protected na agricultural. Correct. Mahirap talaga ang pag-convert. If that is the case na in volume, marami lang naka-occupy ng mga agricultural lands natin at this to conversion, of course, it will go to the process of the approval of Sangguniang Bayan. Is it applicable nowadays sa Valdemanong? Are there any mga occupancy na occupy na area in greater volume na need to be converted? Pwede rin natin yung ISBI maka-intervene in terms of reclassification of the area. So pag agricultural, pag hindi pa lang problema yung as protected area siya, pag mere agricultural area, pwede po i-reclassify na. We would be willing to help para mas maplasta rin yung mga problematic na areas. As long as wala punta sa mga natapakan ng mga balaod sa iba na aspect. Thank you, sir. Thank you so much, We are sir. Thank you. learning a lot. Our televiewers are learning a lot from this. To continue, Kabatas na Vice Mayor, question may we know from the author if there are prevailing penalty or whatsoever to violators, violation of the provision of this particular law or this resolution.
klaro sa balaod nga ang mga developer or nagabaligya na nagapadayon baligya sa subdivision lots nga wala sa license to sell mahimong manubag or liable ubos sa kasamtangan mga balaod labi na sa Presidential Decree number 957. Ubos nini nga mga balaod ang mga mulapas mahimong makaatubang o administrative case, civil case or criminal case. Nakip ang multa, suspension o pagkansela sa mga permit o posibleng pagkakulong depende sa kabukaton sa pagkapas. Kani nga resolution kabatas usa ka preventive and advisory nga lakang alang sa publiko. So this measure aims to strengthen consumer awareness, potential disputes, and ensure the real estate developments within the municipality of Malungon comply with existing laws and regulations for the benefit of the Malungon. How does this resolution align with other local ordinances of the municipality related to land development, real estate transactions, and consumer protection in Malungon? As I mentioned a while ago, under the leadership of previous mayor, Mayor Tony Teresa Cantino, mayroon tayong in-approve na ordinance. Comprehensive Land Use Plan Ordinance sa classification ng lupa. Yung nandoon na yun, kung agriculture, kung i-convert mo into residential, dadaan ka pa sa expense. Tapos kung ang lupa mo protected area na ginabawal ang mga buildings, so hindi ka makasubdivide kung ang intention mo is residential, kung sa hazard area ka. Tapos, as also mentioned by the PDO, so during the time of Mayor Tisa, nag-approve din tayo, na-adapt natin yung National Building Code of the Philippines, yung mga estimate ng mga lutik. Kung maglagay ka ng building, dapat ang required na estimate ganito. May standard. May standard, may side side, right side, sa front side. Tapos, dapat yung lagyan mo ng building is originally owned by you. Kung hindi man, dapat may consent yung may-ari ng lupa. Yun ang sinasabi doon sa building code. Tapos, sa building code, kung mag-subdivide ka, dapat may percentage yung road requirement sa subdivision mo. Dapat mayroong park ang plaza. Kung wala yun, hindi yan ma-approve. Kasi first move din mo sa subdivision mo is pa-approve mo na yung subdivision plan mo sa DNR, sa lands. Pag-approve mo sa DNR, saka ka pa makakuha ng titling. So, titling mo, dadaan ka ng munisipyo. Ang ginabigyan ng munisipyo is yung clearance, tax clearance. So, yun ang ginabigyan ng munisipyo. Pag mayroon ka tax clearance, balik ka naman nun sa ROD, sa Resident of Deeds. Baka na-type na yung technical description ng lupa mo, tapos bigyan ka na ng title. Or, the President will sell the title. Paano mo na, comply mo na ba ang requirements? Number one requirements is the lands. Hindi na. Pag-approve doon, ibig sabihin, free yan sa land classification, free yan sa ancestral domain. Tapos, wala kang utang doon sa munisipyo, sa tax mo. Kaya mag-issue mo ng pagkakasira ng munisipyo. So, at the same time, na-legalize yung subdivision mo, plus yung munisipyo nakakuha ng revenue from your land. Yung itong resolution, naka-align ito sa mga principle ng assessor's office. Sa kanilang general map, naka-reflect doon ang roads, yung provincial road, barangay roads, municipal roads. Yung lupa mo is hindi nadaanan, kaya papasayan doon sa DNR. Ibig sabihin, it is also the certification of the assessor's office. Maraming isa ng katanungan pa dito, kabatas na Vice Mayor, pero I believe lahat ng dapat mong itanong dahil sa mga brilliant mind ng ating mga guest counselor at ng ating invited guest at nakagaling naman ang talakayan na ito. Dahil I believe that supplement lahat ng very inquiry ng talakayan na ito. At it's juncture of time before I'll give the floor to our kabatas na Vice Mayor representing the office of the mayor. May we hear from our PPDO any message for our viewers and viewers to wrap up this discussion? I'm very thankful this resolution, this legislative action. Kasi po, this will support us, especially the enforcement of our zoning ordinance. We are planning our office to our mayor. We will have to schedule any seminar or training, especially for the municipal and parallel officials, para po guided po sila yung mga technical provisions in terms of the enforcement of the PD 957, especially in
the ceiling of the subdivision lots. So kasi po yung mga barangay natin, yung paggawa natin na barangay development plans, not only the municipal, yung comprehensive land use plan natin, land use base po. Kasi importante po na lahat ng project natin ay naka-anchor po doon sa lupa. Kasi isa lang po ang lupa natin. So dapat nakalocate kung saan dapat yung mga project dapat ilocate. We are planning to provide a seminar or information education with the help of the DSUD kasi sila po yung mandated in terms of the enforcement of the subdivision laws. Okay, thank you so much, our dear viewers, listeners, and followers of our Talakayan Sangguniang. I think that's a wrap. Yes. Patas na pa is Tessa. And this time, the most awaited part of this Talakayan, may we hear the request of our Honorable Vice Mayor Kabatas Tessa for her message to our constituents in order to ensure that our constituents are well informed and protected with regard to this illegal selling of subdivision land in order to protect the rights and property of the constituency of the Malunggay. When I was the mayor of Malunggay, we have two ordinances na kinahanglan sa technical expertise sa issue. One of that, nabanggit na kaina ni Konsehal Palem, and that is the CAUP. Pumpuan kita sa issue para mas maplastar natin ang aton nga zoning, kagang aton nga land use. Another ordinance that we have pushed was the shelter plan. And dito sa shelter plan, nakita natin nga sa Malunggay, kumpara sa ibang na munisipyo, gamay lang ang aton na-identify nga informal settlers. Pero bisan pa man gamay lang, hindi pagid kaayo crowded ang Malunggay sa pagkalapad-lapad sa aton nga lupa. Tungod kay always a future or forward-looking ang aton nga munisipyo, hindi natin pwede nga hulaton pa nga mag-crowded, overcrowded kita pag kita makahimo sa mga namig ng mga balaod or sistema diri sa munisipyo. As I have said earlier, strategic ang aton nga location kay we are along National Highway and in the middle of two developing cities, Jensan and Igos. Nagadayo kag nagpili nga mag-start sa Malunggay. So gusto naton nga damo pud ang investors para mas mag-improve pagid ang aton nga tax collection, mas mag-improve pagid ang aton nga serbisyo pinaagi sa mga investors nga magsulod sa aton. Apil ina sa mga investors nga ginatanaw naton ang mga developers kay dapat aton lupa. Gusto naton nga makapatukod sa mga subdivisions or condominium diri sa Malunggay para sa mga taga-Malunggay kag para sa gusto mag-settle sa Malunggay pero gaubra sa Jensan or sa Igos. Ang akon lang nga hangyo sa tanan nga mga investors, mga developers nga from time to time nag-inquire sa planning office or magkanto kay Mayor Bongbong Constantino nga habang kita nagaplano nga magtukod sa investment diri, i-comply gid naton ang pagkuha sa license to sell. Kay we have to balance development for Malunggay, collection or growth sa aton nga collection with protection of our people, the welfare of our municipality. So habang damo ang investors, ginapasulod naton sila, we comply with the law, particularly PD 957. And we pledge nga ang munisipyo sa Malunggay, the local government unit, headed by Mayor Bong and with the support ng Sangguniang Bayan, mag-promise kami nga i-streamline naman ang process para hindi ka mo mabudlayan pag mag-invest ka mo sa Malunggay through subdivision lots. At the same time, ang amo naman nga hangyo sa mga constituents naton nga gusto magkaroon sa sarili nga lote under sa mga developer nga magsulod sa aton. We also have to protect our hard-earned income by looking first sa license to sell sa mga nagapakilala nga developer. Hindi namon ma-monitor ang tanan nga lihok. Amo gani nga may ara sa amuni nga talakayan sa Sangguniang Bayan, amuni ang aton nga topiko, ara diri ang aton nga guest speaker, no, si Sir Rick Saranillo, para ipaintindi sa mga gabakal sang lupa kung ano dapat ang aton tan-awon para hindi kita maskam kag makabakal kita sa mga lote nga wala galit tarong nga mga papeles. In essence, I just want to emphasize in compliance with PD 957 that we will make it hard for those who are
illegal developers, but we will make it easy for those who want to comply with the law. And at the same time, sa pagprotekta natin sa welfare sa aton yung katawhan, pinaagi sa pagpakusog sining information campaign namon, tani sa magdamo nga mga mag-istat, kag mas maglastar nga mga katawhan sa malungon, makahambal man kamo nga wala po nagkulang ang gobyerno sa pag-remind sa aton sa pagpili sang sakto sa investment nga aton nga himukon diri sa munisipyo sa aton. So, that is just my reminder to everybody, kay kami sa Sangguniang Bayan, isang tatlong lang diri ang aton nga mga konsehal, tanan nga miyembro sa 16 Council, nagatanaw kung paano pa kami makasuporta pinaagi sa mga polisiya sa liderato ni Mayor Constantino, kay gusto man namon nga mahanay ang aton nga katawhan nga wala nataling sa tawagon nga informal sector, ka makadugang man pud kami sa guidance sa aton nga administration when we speak of proper investment, particularly sa aton nga land banking development. Amo na siguro nakakalas. Maraming salamat, Kabatas na Vice Mayor Tessa Constantino, sa lahat ng ating mga guests. Maraming salamat sa paunlak ng ating talakayan sa Sangguniang Bayan ngayong hapon. And I believe lahat ng mga katanungan ay nasagot with all knowledge and wisdom of our guests, councilors and invited guests. Sa karagdagang katanungan, mga kabatas at mga ginigiliw naming tagapanood, tagapakinig, huwag mahiyang lumapit sa ating munisipyo, particular na dito sa ating Municipal Planning and Office Development, and particular na sa opisina ng ating Butihing Vice Mayor, Attorney Maria Teresa de Rivas Constantino, sa anumang mga karagdagang katanungan para maprotektahan natin ang rights and property of our fellow Malungonians. And as we close today's discussion, mga kabatas, remember, stay vigilant when purchasing subdivision lots. Always verify that the project has a valid license to sell from the DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development to protect your investment and your future. Let us work together as a community in Malungon to prevent illegal real estate practices by staying informed and sharing the right information with others. I am your Kabatas, Hal Victor Mosquera Padranilla. Thank you for joining us today. Stay informed, stay responsible, and always uphold the law. So, Bida Malungon, Bida Malungonians.